Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw nga na to ibubuod natin ang kwento nitong Hunter x Hunter. Ang pakay nga ng video na to para ma-refresh yung mga dati nang nanunood nitong Hunter x Hunter na gusto lang balikan yung kwento. At para na rin ito sa mga hindi pa nakakapanood ng Hunter x Hunter na walang oras para panoorin ang buong series since medyo mahaba-haba nga ito. So gaya nga ng sinabi ko ibubuod natin itong kwento ng Hunter x Hunter. Kaya naman mag-uumpisa nga tayo sa unang arc which is yung Hunter Exam arc. Anyway, umpisahan na nga natin. Nag-umpisa nga itong kwento ng Hunter x Hunter sa pag-alis ng ating bida na si Gon sa hometown niya na Whale Island. Bakit? Para nga maging isang magaling na hunter. At para mahanap na rin yung tatay niyang si Jing na iniwan siya nung baby pa lamang siya. So sa paglalakbay nga patungo sa Hunter Exam site, dito na nakilala ni Gon ang dalawa pang protagonist sa kwento na sila Kurapika at Leorio. Bali nagkaroon nga ng bonding itong tatlo na to na siyang nagpatibay sa bago nilang pagkakaibigan. Pero dahil nga sa kasama na pala sa Hunter Exam itong gagawing paglalakbay nila Gon patungo sa Hunter Exam site, dito binaba na nga sila ng captain ng barko malapit sa mismong lokasyon ng Hunter Exam. At pagtapos ngang mapagtagumpayan ang tatlong pagsubok, finally naka-arrive na rin itong sila Gon sa mismong Hunter Exam site, kung saan dito na nga nila makikilala ang daang-daang aplikante na gusto ring maging hunter. At dito nagsimula na nga itong Hunter Exam. Ang unang pagsubok susundan lang daw itong butler. Bali wala ngang ibang instruction kung di sundan lang daw siya. At dito unti-unti na ngang nalalagas kaagad ang mga hunter applicants. Habang tumatagal nga itong pagsunod nila sa butler nakilala ni Gon itong si Killua. At dahil nga sa magaan ang pakiramdam nila sa isa't isa, instantly nga silang naging magkaibigan. Hanggang sa nung oras nga na napunta na sa fog itong mga hunter applicants, naligaw nga itong sila Gon at Killua. Samantalang sila Leorio at Kurapika naman nakasalubong itong si Hisoka. At dahil nga sa naramdaman ni Kurapika na masyadong malakas itong si Hisoka, kung ikukumpara sa kanila ni Leorio, naisipan nga niyang maghiwalay sila ni Leorio paalis kay Hisoka. Nang sa ganun nga naman maiwasan nila ang casualty. Pero itong si Leorio nga nagmatapang at inatake si Hisoka. Pero dahil nga sa alam naman nating malakas physically itong si Hisoka, nawalan nga kaagad ng malay itong si Leorio sa isang suntok lang niya. At sa oras nga na to dumating na itong si Gon para iligtas si Leorio. Pero dahil nga sa alam ni Hisoka na walang laban sa kanya itong si Gon at nakitaan niya rin naman ito ng potensyal same as kay Leorio, hinayaan na nga lang niyang mabuhay itong sila Gon at Leorio, kung saan hinatid pa nga ni Hisoka papuntang finish line itong si Leorio. Samantalang si Gon naman sinundo na nga ni Kurapika. Ngayon mapunta naman tayo sa ikalawang pagsubok na itong Hunter Exam. Ang objective nga dito makahuli sila ng mga hayop at gumawa ng isang masarap na pagkain para masatisfy itong dalawang examiners na sila Menchi at Buhara. Pero dahil nga sa kahit isa sa mga nag-take ng Hunter Exam hindi nakagawa ng isang masarap na pagkain, binagsak nga lahat ito ni Menchi. At dito na nga papasok sa eksena yung Hunter Association chairman na si Netero, kung saan kinontest niya nga yung ginawang exam netong si Menchi at sinabi na medyo unfair nga daw yung ginawa niya. Kaya naman dito gumawa nga ulit ng second exam itong si Menchi, kung saan ang magiging goal naman dito kumuha ng isang spider eagle egg, which is kung unang pakikinggan parang madali lang. Pero marami nga sa mga hunter applicants mga nahulog sa bangin at namatay. At sa huli nga yung apat nating protagonist nagtagumpay sa exam na to. Ngayon mapunta naman tayo sa third phase na itong Hunter Exam. Bali bago nga magkaroon ng ikatlong pagsubok, transfer nga muna itong mga nakapasa papunta sa panibagong lokasyon gamit itong airship. Halos lahat nga ng mga nakapasa nagpahinga dahil sa pagod sa una at ikalawa nilang exam. Samantalang itong sila Killua at Gon naman hindi nga makatulog. At dito ni-reveal na
nga ni Killua kay Gon na nagmula siya sa isang pamilya ng mga assassins. Anyway, nung time nga na makarating na itong mga aplikante sa ikatlo nilang pagsusulit, binaba nga silang lahat sa ibabaw na itong napakataas na tower. So itong tower nga na to isa tong kulungan ng mga preso. Bali ang objective nga sa ikatlong pagsusulit bumuo nga daw muna sila ng 5 miyembro sa isang grupo. At dapat na makababa daw sila sa tower na to sa loob ng 72 hours o ng 3 araw. At dahil nga sa kulang ng isang miyembro itong sila Gon, naghintay nga sila ng magiging kakampi nila. At dito na nga nila makikilala si Tonpa. At nung oras nga na nagumpisa na itong ikatlong pagsusulit, dito na nila napagtanto na kailangan pala nilang lumaban at manalo para manatili sa ikatlong pagsusulit at para makababa sa ilalim netong tower. Bali ang sistema nga dito kailangan nilang makatalo ng 3 out of 5 prison na lalabas bilang kalaban nila. At dapat 1-on-1 nga lang daw ang labanan. So madali nga nilang napagtagumpayan itong unang laban. Pero dahil nga sa nangyaring laban ni Leorio, which is natalo siya, nagkaroon nga ng 50 hours penalty itong grupo nila Gon. At sa nagdaan pang ang laban, finally naabot na rin netong sila Gon ang pinaka-bottom netong tower. Kung saan may 1 minuto na nga lang silang natitirang oras. At dito nakapasa na nga sila sa ikatlong pagsusulit. Ngayon mapunta na nga tayo sa ika-4 na phase netong Hunter exam. Kung saan magaganap nga itong pagsusulit na to sa Zevil Island. Bale ang rules naman dito sa ika-4 na pagsusulit dapat daw na makagain ang mga Hunter examinees ng 6 points. So paano ba makakakuha ng mga points? Makakakuha ka nga ng mga points sa pamamagitan ng pagnakaw ng mga identification tag sa mga kapwa mo nag-e-exam. Pero meron ngang naka-assign sa'yo mismo na isang target. Yes guys, sa pag-uumpisa nga nitong ika-4 na phase ng Hunter exam bumunot nga ang mga examinees ng mga numbers. Numbers na tatargetin nila na makuhaan ng tag. Bali kapag nakuha mo nga yung tag ng mismong target mo, 3 points nga daw ang katumbas neto. Bali uulitin ko guys 1 point nga kung normal na tag lang ang makukuha mo. At 3 points naman kung yung mismong nabunot mo o yung nakabunot sa yung tag ang makukuha mo. Bali sa kamalas-malasan ngang pagkakataon ang nabunot ni Gon na tag yung kay Hisoka. So nabanggit ko nga kanina na nakaharap na ni Gon itong si Hisoka sa unang phase netong Hunter exam. Meaning may idea na si Gon na malakas nga talaga itong si Hisoka. Anyway, ngayon nga nag-umpisa na itong ika-4 na phase ng Hunter exam. Kung saan pumasok na nga isa-isa with 2 minutes apart itong mga Hunter examinees sa Zevil Island. Bali habang busy na nga yung mga Hunter examinees sa pagkuha ng mga number tag sa mismong target nila, itong si Gon nga nag-iisip ng plano kung paano niya makukuhaan ng tag itong si Hisoka na siyang target niya mismo. Hanggang sa nag-practice na nga itong si Gon ng pamingwit niya para mas maging accurate nga siya sa paggamit neto. At dito na-discover nga ni Gon na kapag busy nga sa paghuli ng iba yung targetin mo, mas malaki nga daw yung tsansa na makukuha mo yung identification tag niya. O simple dapat nga na may inaataking iba itong si Hisoka para ma-distract ito at mas madaling makuha yung tag niya. Kaya naman dahil nga sa plano na to nag-umpisa na ngang gumalaw itong si Gon. Hinanap nga niya itong si Hisoka. Bali matagal nga ring sinubaybayan ni Gon itong si Hisoka. At nung oras nga na may inatake na itong si Hisoka, dito na sinubukang kuhain ni Gon yung tag ni Hisoka. Which is nagtagumpay nga siya at bigla nang tumakbo. Pero dahil nga sa paralysis dart na ipinang-atake sa kanya na itong may target kay Gon, biglang ang hindi na makagalaw itong si Gon. Buti na nga lang at biglang dumating itong si Hisoka. At instantly pinatay nga niya itong may target kay Gon. At dito sinabi nga ni Hisoka na napabilib daw siya ni Gon sa ginawa niyang pagkuha ng tag sa kanya. Kaya naman dahil dito ibinigay nga ni Hisoka yung tag niya at yung tag ng may target kay Gon sa kanya. Pero dahil nga sa pride o iniisip ni Gon na hindi niya deserve yung tag ni Hisoka, ibinalik nga ni Gon kay Hisoka itong tag niya. Sinabi naman ni Hisoka na hindi nga daw niya kukunin yung tag niya. At ang gawin na nga lang daw ni Gon magpalakas daw siya. At kapag dumating na nga daw ang panahon at malakas na itong si Gon, dun na daw papatayin ni Hisoka itong si Gon. At dito biglang ang sinapak ni Hisoka itong si Gon. At sinabi na kapag ganyan na nga daw kalakas yung suntok na itong si Gon, dun pa lang daw siya lalabanan ni Hisoka. Anyway, sa part naman kung saan patapos
matapos na itong ika-4 na phase ng Hunter exam, dito na nga muling nagkita-kita itong sila Kurapika, Leorio at Gon, kung saan napagdesisyonan nga nila na tulungan itong si Leorio sa target niya, which is si Ponzu, ang chemical specialist. At dahil nga sa alam naman nating napakalakas ng pang-amoy na itong si Gon, mabilis nga lang nilang nahanap si Ponzu. At nandito nga siya sa isang kuweba. At dahil nga sa si Leorio naman talaga ang may target kay Ponzu, napagdesisyonan nga niyang pumasok ng mag-isa sa kuweba para harapin itong si Ponzu. Pero lumipas na nga ang 30 minutes, hindi pa rin nakakalabas ng kuweba itong si Leorio. Kaya naman pumasok na nga rin itong sila Kurapika at Gon sa kuweba. At dito natagpuan nga nila mismo si Leorio na nakahandusay at punong-puno ng mga kagat ng ahas. Bukod nga kay Leorio, nakita rin nila sa loob ng kuweba itong sila Ponzu na hindi rin makagalaw at yung aplikante na may kagagawan sa pagkakaagat sa ahas ni Leorio. Bali patay na nga itong aplikanteng may ahas. Pinatay na nga siya ni Ponzu. Sinabi nga ni Ponzu na natrap nga daw sila sa loob ng kuweba dahil sa aplikanteng may ahas. At dahil nga sa gustong mailigtas ni Gon itong si Leorio, matapang nga niyang hinawakan itong aplikanteng may ahas, kung saan natagpuan nga niya ang antidote sa kagat ng ahas. At dito mabilis na nga nilang tinurok kay Leorio itong antidote, same as Gon at Ponzu. Bali dahil nga sa sobrang daming ahas sa kuweba at natrap na sila dito, nakaisip nga itong si Gon ng paraan para makaalis sa kuweba. At ito nga sa pamamagitan ni Ponzu. Sinabi nga ni Gon na gamitin daw ni Ponzu itong sleeping gas niya para patulugin itong mga ahas sa kuweba nang sa ganon makaalis daw sila dito. Bali 5 minutes nga daw bago ito gumana. Kaya dapat nga daw pati sila wag huminga. Nang sa ganon hindi nga rin sila tablan nitong sleeping gas. Pero it turns out na si Gon nga lang ang nakatagal sa 5 minutes na hindi paghinga. Kaya naman sa huli binuhat nga ni Gon ang lahat ng kasamahan niya palabas ng kuweba. At dito ibinigay na nga ni Gon kay Ponzu yung tag na itong aplikanteng may ahas. Pero yung tag nga ni Ponzu kinuha niya para kay Leorio. Anyway, fast forward nga siyam lang ang nakapasa sa ika-4 na phase na itong Hunter exam. At ito nga sila Hisoka, Pokle, Killua, Gitarakur, Bodoro, Hanzo, Leorio, Kurapika at si Gon. Ngayon dito na nga mag-uumpisa ang final phase nitong Hunter exam. Bale ang sistema naman sa huling phase nitong Hunter exam isa nga itong tournament. Yes guys, tournament. Pero ang twist nga dito isa lang ang matatanggal sa kanila. Kumbaga once na manalo ka na pasado ka na kaagad sa Hunter exam. Samantalang pag natalo ka naman aangat ka nga sa bracket. Pagkaangat mo nga sa bracket kakalabanin mo naman yung natalo sa kabilang laban. Meaning kung sino ang matitira sa pinakatuktok ng bracket ang babagsak sa Hunter exam. Ang rules naman sa tournament na to bawal ngang pumatay. At once na pumatay ka nga automatically ka ng bagsak o disqualify sa Hunter exam. Meaning yung mga natitira automatic nang pasado. Bali ang isang paraan nga lang para manalo sa tournament pilitin mong sumuko yung makakalaban mo. Anyway, ang unang laban sa tournament itong sila Gon at Hanzo. Kitang-kita nga natin yung difference sa lakas at bilis ng dalawang to. Pero may isang katangian nga itong si Gon na wala kay Hanzo. At ito nga yung determinasyon para maging isang hunter. Kaya naman kahit anong bugbog nga ang gawin ni Hanzo, still hindi pa rin sumusuko itong si Gon. Hanggang sa umabot na nga sa point na napabilib ni Gon itong si Hanzo. Kaya naman si Hanzo na nga ang mismong sumuko sa laban nila ni Gon. Meaning ang unang ang pumasa sa Hunter exam itong si Gon. At sa huli nga sinuntok ni Hanzo itong si Gon at nawalan siya ng malay. Pagkagising nga ni Gon bumungad sa kanya itong Hunter license niya na ibinigay ni Stotts. Nagtataka ngang tinanong ni Gon kung sino daw ba ang bumagsak sa Hunter exam. Sinabi nga ni Stotts na si Killua daw. Since nakalaban nga daw ni Killua yung kapatid niya na si Illumi, which is siya nga itong si Gitarakur, at nagpapanggap lang. Bali sa laban nga na to pinilit daw ni Illumi na mag-quit na bilang hunter itong si Killua.
at dapat daw maging isa siyang assassin gaya ng pamilya nila. Sinabi nga ni Killua na ayaw daw niya dahil ang gusto nga lang daw ni Killua ang maging kaibigan itong si Gon. Nung marinig ngayon ni Illumi sinabi niya na papatayin niya daw itong si Gon. At dahil nga sa takot at pagmamanipula ni Illumi sumuko nga sa laban itong si Killua. At sa sumunod na laban naman habang naghaharap nga itong sila Bodoro at Leorio bigla ngang pumasok itong si Killua, kung saan bigla nga niyang pinatay itong si Bodoro. Meaning automatic nang nakapasa ang lahat at si Killua na-disqualify. Nung marinig nga ni Gon ang lahat pinagpasahan niya kasama itong sila Kurapika at Leorio na puntahan mismo si Killua. Bali dito na nga nagtatapos itong video natin patungkol sa summary na itong Hunter Exam Arc. Bali natripan nyo ba itong ganitong klaseng video? Kung natripan nyo let me know. I-like nyo nga itong video na to para malaman kung gusto nyo yung ganitong klaseng review.